ang malalang sigalot sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel na tumataas ngayon ay may pinagmulan sa maraming taon ng tensyon at hidwaan sa gitnang silangan. Bakit nagsimula ang pagkakagulo? Mula pa noong 2023 to 2025, may matinding alitan na ang Iran at ilang kanluraning bansa dahil sa dispute sa nuclear at missiles program ng Iran. Pinaghihinalaan na ang Tehran na gusto nitong magkaroon ng nuclear weapons na labag sa nais at batas ng international, proxy conflicts at mga regional rivalries, pagsuporta ng Iran sa mga grupong tulad ng Hezbollah at mga pagkilos militar sa Israel at mga kalyado nito ay nagpapatindi ng tensyon. Malawakang protesta sa loob ng Iran. Noong huling bahagi ng 2025, milyong-milyong Iranian ang nagprotesta laban sa gobyerno dahil sa malalang krisis, pang-ekonomiya at paglabag sa karapatang pantao. Ang mga protesta ay binugbog at nagdulot ng maraming pagkamatay, kaya lalong humina ang relasyon ng Iran sa kanluran. Noong Pebrero 28, 2026, naglunsad ang Israel at Estados Unidos ng malawakang atake sa Iran na tinawag nilang Operation Lion's Roar. Isang coordinated military strike laban sa mga strategic at military target sa Tehran at iba pang bahagi ng Iran. Sa mga pag-ataking ito, napatay ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno ng bansa, kasama pa ang ilang senior officials. Ito ay opisyal na kinumpirma ng Iranian state media. Matapos ang pagkamatay ni Khamenei, naglunsad ang Iran ng mga missiles at drone retaliation laban sa Israel at US military bases sa rehiyon, kabilang ang Gulf States. Maraming area sa gitnang silangan ang nakarinig ng pagsabog, pati na ang laban sa Lebanon at iba pang bahagi na konektado sa proxy group na Hezbollah. May pinakaunang ulat na may mga nasawi at sugatan sa magkabilang panig mula sa mga missiles at pagbobomba. Ang mundo at iba't ibang bansa ay nananawagan ng pagbawas sa tensyon at diplomatikong solusyon, habang ang ilan ay kinukundina ang malawakang digmaan at pagpatay. Sa ngayon, nananatiling mainit ang sitwasyon at binabantayan ng buong mundo ang mga susunod na mangyayari. Sa ating mga kababayan na nasa mga bansang apektado, doble ingat po tayo. Sumunod sa